Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. Teka lang. Ngayon pag-uusapan po natin yung mga nagtatanggol na mga katauhan dito sa kay Yana. Medyo marami-rami din sila. Itong dalawang to, si Sir Alfred Watermax at saka itong si Helmetanyo. Okay? And of course si Boss Carl na merong choice words kay Bunso. Boss Carl, ilang taon ka na ba? Yun yung tatanong ko. Mamaya malalaman nyo kung bakit ko tinatanong yun. Okay, so siguro, umpisahan muna natin kay Helmetanyo. Pinost niya to nung May 1, 2025. Ito, walang taong perfecto. Okay? Tama naman, walang taong perfecto. I do not contest that. Okay? Let her realize pagkakamali niya at bigyan natin siya ng panahon, maitama ito. Ride safe, everyone. Ngayon mga kabats, mga kaibigan, meron kasing nagsasabi na white knighting daw to. Kasi nga, of course, babaeng maganda, of course, yung mga kalalakihan na nandyan para pagtanggol siya. Pero in my opinion naman, baka kasi magkaibigan sila. Okay, hindi natin alam, baka friend niya talaga close niya talaga si Yana. So kaya niya pinagtatanggol. That's definitely normal kung kaibigan mo si Yana, okay? Pero ang akin lang talaga, eto yung magiging isang tema nitong ating usapin for today. Sana, kung talagang sorry siya doon sa nagawa niya, sana dinilit niya, di ba? Hindi naman niya dinilit eh. So, yung pagtatanggol mo sa kanya, out of place na tinatawag. Ibig kong sabihin, okay sana pagtanggol mo kung may rectification ng maling ginagawa niya. Kasi hanggang ngayon, as of this writing, doon pa sa page niya, yung 30 million almost views na kanyang yung nangyari sa Zambales, 'di ba? Nagpo-post pa siya ng pictures na hindi naman na alam na parang at this point in time parang nare-rage bait na yung mga tao. So sa tingin ko, in my opinion, okay lang na ipagtanggol mo kung kaibigan mo. Pero wag mo naman konsentihin sana. Alam mo namang mali eh, 'di ba? Na-realize niya na ba yung mali niya? Hindi pa naman, di ba? I mean, that is coming from the notion na nag-public apology na siya. Now, let's go to the second one. Ito namang si Sir, medyo mahaba ito eh, di ba? Galing ito kay Alfred Watermax. Sabi niya ganun dito, lahat tayo nagkakamali, correct naman yun. Durog na siya sa comment na hindi maganda. Well, what do you expect? May ginawa siyang hindi maganda na lahat nagagalit, 'di ba? And she could sa unang bash pa lang sa kanya, she could have taken it down, yung video na 'yon. At wag nang kumbaga mag-sorry na lang siya, public apology na mali siya. Hindi eh, nagmatiga siya for the longest time. Humaba itong issue na to the point na pinick up na siya ng mainstream media. Pinick up na siya ng gobyerno natin. Pinag-usapan na siya ng iba't ibang vloggers. Tapos ngayon, parang mali pa yung mga tao na mayroon siyang magandang hindi naririnig. It's all her fault, okay? She admitted her mistake, but did she correct her mistake? Kasi iba yung umamin ka sa mali mo at itama mo yung mali mo, 'di ba? Paano ba itama 'yan? Napakasimple lang po. Retract the video, delete the video, delete everything from Zambales, and then move on from it. Okay? Lahat naman deserve ng second chance. Pero kailan pa yung second chance? Ngayon ba kasi nagsalita ka na? Of course not. It doesn't work that way, sir. Kailangan yung second chance, manggagaling yan sa tao. And tao yung magde-decide nun kung patatawarin siya. At saka si Kuya Jimmy. Kasi si Kuya Jimmy yung pinaka naabala dito eh. Naging subject siya ng ridicule from the fans of this person because of the video posted. Kasi may kumampi sa kanya eh. 'Di ba? May kumampi sa kanya eh. Ganun talaga pag malaki yung fandom mo eh. Meron at meron kakampi sa'yo miski hindi nakaaya-aya yung ginagawa mo. Kahit ako hindi perfect na galit din. Okay? Kahit hindi ka naman talaga perfect, pwede ka naman magalit sa sitwasyon eh. Kasi ako, nagalit ako doon. Kasi paano kung sa tatay ko nangyari yan, na binidyohan nang hindi niya alam? Of course, as a son, we will go to the legal routes kung ganyan yung gagawin mo sa akin. Walang sorry.
pagkakakitaan mo ko, tapos well, pinagkakakitaan naman talaga niyan. May mga lumalabas na, well, alam ko kasi sa Facebook, may monetization yan kada video. And I do not understand what is the rationale of not deleting the video, okay? Ikaw nag-comment, ikaw ba, ayan na nag-comment sa kanya nang hindi ka ba nagkamali at nadala ng emosyon? Ang tawag dyan is gaslight, okay? Parang ikaw ba? May nagsabi kang hindi maganda, edi ikaw yung mali. Doesn't work that way, sir. She deserves a second chance and a peace of mind. Sir, if she wants peace of mind, I do believe na the best thing to move forward is to actually make a retraction. Until such a time that the video is there, na-view ng maraming tao, ako personally, I do not think that constitute as an apology, as admitting her mistake. Kasi nga, isipin mo ano ba yung mistake niya? Yung sinabi niya dun sa lalaki, na kung ano man yung lalaki niya, 'di ba? Na kung ano yung sinabi niya sa lalaki na yon, 'di ba, kay Kuya Jimmy. So ano dapat gawin para maitama niya? Remove the video. And then actually make an honest apology kay Kuya Jimmy. It's a very simple move, 'di ba? Abangan ko yung better na yan, na more blessing to you sa lahat. Okay? Actually, may nag-a-agree sa akin dito, katulad nitong si asan ba si Doc, ito pinaka-favorite na comment ko. Na-delete na po ba yung video? Yes or no? Thank you. Kasi nga, if yes, then yan alam mo na nakailang rounds ka. Wag yung mga ganyang kabastusan. Hindi yung deserve ni sir. Okay, so doon lang tayo sa fairness. And finally, pag-usapan natin yung video ni Boss Carl. Boss Carl. So, mabilis ang summary lang muna dito doon sa unang part. Yung first part nito, kinwento niya kung paano na-involve si Rendon at saka si Senator JV. Ang sabi niya, si Senator JV daw at saka si Rendon ay kasama sa isang event na inorganize ni Rendon. Kaya sila nandun. Okay? Kaya ibig lang sabihin nun, wala talagang involvement si Senator JV kay Yana. Okay? At least we can confirm that from someone na nandun. Okay? Pangalawa, yung kanyang galing daw sila sa toxic environment. Ngayon daw, nagbago na sila. I think it's better if we hear him say that. Okay? Dito natin simulan. Justin! Oy, pakabait kayo ha! Pakabait kayo ha! Huwag kayong kupal dyan ha! Tol, pag may mga kasama kayo dyan, ayoko nang bubulastog kayo ha! Baka bubulastogin niyo yung mga tao dyan ha! Magpakabait kayo ha! Ayoko nang nagsisimula ng away ha! Hindi magalang kayo dyan ha! Pakabait kayo dyan ha, boys! Ay, ingat ha! Ayoko nang abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Pride your pace. Gets? Sir. Baba mo yung emosyon, ha? Kaya never kaming nanggulo sa bundok. Dumating kami sa Mapanuepe. Akala ko okay na lahat. Walang signal. Enjoy. Okay, so narinig niyo yung rationale niya, kaya ganun na yung mga content niya. Now, pakinggan natin yung naging punto or yung upload ni Yana nung video. Mamaya-maya nag-i-edit to si Yana. Pinakita sa akin yung video. Sabi ko agad, kung ako yan, hindi ko na i-upload yan. Unang-una sa lahat, dahil tayo dito. Pangalawa, hindi na ako yun eh. Hindi ako magmamalinis. I had a few bad days before. So, pinigilan niya pala initially si Yana, okay? Pero maririnig natin yung magiging sagot ni Yana. Tuloy mo lang, sir. Pero yun nga, sabi ko, hindi na ako yan. Galing na ako dyan. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko upload yan. Pero kuya, kaya ko naman eh. Sabi ko, kung kaya mo yung bash niyan, then so be it. That's you. Nakahanap ng Starlink ang mga sangkatauhan. Okay, so ang sinasabi niya dito, tinry niyang pigilan si Yana. Pero si Yana in-upload pala kasi kaya daw yung bashing. Okay, maliwanag yan mga lods ha, hindi natin inimbento yan or anything, siya nagsabi nun, okay? Pero all of a sudden ay bumalik na biglang nagiiyak na at nagbalik loob na at nagsorry na, 'di ba? Nagsorry, pumunta pa kay Sir Jimmy, mukhang hindi kinaya yung bashing. Tuloy natin. Happy na ako, enjoy ko yun. Pagbaba, boom, nagulat ako tol, sabog na. So medyo dito na nagsisink in kay Yana, she's at fault. Lumapit sa akin yung bata, sabi niya, kuya, ano ba yung pwedeng gawin? Narinig niyo yung term niya, bata.
Bata si Ana? Serious? Sabi ko, Alam niyo yung bata sa pananaw ko ha? Well, factually speaking, ang bata is below 18 years old. That's a minor, okay? Kung gusto mong i-extend yung argument, someone who yung brain has not fully developed. So, below 21, okay? Pero, pagkakaya mo nang mag-upload ng video, kaya mo nang mag-edit ng video, kaya mo nang kumuha ng lisensya, kaya mo nang magpa-under ng motor, under law, you are an adult. We're not talking about a child here, sir. O, tuloy natin. hingi tayo ng sorry, personal. Nanginginig yung bata sa takot. Hindi na bata yan, boss. Promise, hindi na bata yan. That is the worst argument ng mga well, hindi naman niya pinagtanggol dito si Yana, sinabihan niya. Pero isa dun sa may slightly positive disposition kay Yana. Di ba? Pwede nating sabihin yun eh. Alam niyo ako, hindi ako naniniwalang bata yung si Yana na yan. Alam niyo kung bakit? Paano naman akong maniniwalang bata, mga lods? Meron bang batang may tattoo sa ilalim ng suso? Hindi nga. Paano mo i-justify na immature yan taon? Immature siguro, pero hindi bata. Alam mo yon, para kasing pag sinabi mong bata, may level of immaturity na dapat natin pagbigyan kasi nga bata. Unang-una, ilang taon ka na ba? Magkalayo ba yung edad nyo? 50 ka na ba? 70 ka na ba? Tapos si Yana, 17? Hindi naman, di ba? First time talaga yan. Well, totoo naman talaga. Meron naman talagang tattoo sa ilalim ng dodo. Totoo naman yan. Nakikita nating lahat. Hindi yan paninirang puri. Nakakainis. Alam mo, ayokong marinig yung argument na yan. You can be immature. Okay? You can be immature. Pero you have to be accountable for your immaturity if you are at a certain age. Di ba? Ngayon ba, meron ba tayong nakitang accountability? Yung deletion na lang ng video wala di ba? Ngayon, we have to accept na. Anyway, tuloy na lang natin. Diyan na, Boss Carl, di kita kilalain personally, pero I really disagree with that point. Ginisa ko na, pinagalitan. Kasi yun yung perfect time Yun yung perfect time pag natatanggap na ng isang tao yung mali niya. Hindi pa niya natatanggap yung mali niya kasi hindi niya naman pa dinidelete yung video. Pero bandang dulo kasi nitong advice or sagutan nila ni Yana or argumento nila ni Yana, sasabihin niya yung suggestion niya. So pakinggan na natin yung part na yun. Okay, hindi ko kayo makokontrol dun. Pero ginagawa ko tong side of the story ko kasi hanggang ngayon, naka-up yung mga video. I gave all my best. Ang tanging hiling ko lang, burahin lahat ng tungkol sa Zambales. Correct. Actually, tama siya doon. Tama yung suggestion niya kay Yana. Diba? Na-delete na yung mga video. Actually, malamang Yana, siguro naman, hindi malayong isipin na nag-usap na sila behind the scenes na Yana, delete mo na lang para tapos na. Para may retraction na or para okay na. Kasi yan naman yung narinig natin sa kanya But, unfortunately, si Yana yung nagmamatigas pa rin ngayon. Low-key na nga lang. Okay? Ganun talaga buhay. Hindi mo naman siya mapipilit sa ayaw niya. Pero, sana lang din, yung backlash nito, ganun talaga. Kaso nadadagdagan pa yung viewership niya. Actually, nakikita ko yung numbers niya sa Facebook. Di naman nakaka-cancel, nadadagdagan pa. Alam niyo kung bakit? Marami kasing uhaw na lalaki dito sa Pilipinas. Pero tama yung suggestion niya. I agree with that 180%. O, tuloy natin. Nang matapos na, hindi magda-die down yung issue, pero yung sa atin nagawa na natin yung hanggang, kumbaga yun na yun Yun na yung dulo ng kaya nating gawin. Ask for apology and delete everything. Ngayon yung mga gagawin nila, kung hindi tayo patawarin, right nila yon. Kung magkaso sila, right nila yon. Kung murahin ka nila, right nila yon. Sila yung naabala Hanggang ngayon, tol. Kaya napipilan na ako. Yan 138 up pa din yung video. Ngayon, nagmumukha akong konsentidor at lagi kong sinasabi, hindi tayo nangungunsinte ng mali. Kaya eto, hanggang dito lang po ako. Ayun, so panoorin nyo na lang yung buong video kay Boss Carl, pero I agree with his, parang yung thesis statement niya, or yung resolution niya, actually mas resolution yun, na
na i-delete na lang sana. Kaso wala eh, ayaw pa rin ni Yana eh. Hindi naman natin makokontrol yan eh, di ba? So siguro, well, ito yung real talk dito Kasi habang naka-up yan, kumikita yan, di ba? Lahat ng post niya, mataas ang engagement, may pera doon. Well, alam ko yun kasi ginagawa ko din yun sa mga DDS na lagi akong binabash, di ba? Pero it's just part of it eh. Di ba? Ganun talaga sa social media. Siguro nakita niya, it's an opportunity to maximize her reach. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Miski si Carl, tama naman yung sinasabi ni Carl. I agree with him. Sa lahat ng video na napanood ko about dito, yung sa kanya yung pinaka nag-a-agree ako sa dulo ng point. Ang hindi ko lang talaga ina-agreean sa kanya, yung bata. Bro, hindi bata yan. Matanda na yan. She can make her own choices. We can only do so far para sa mga tao sa paligid natin. Pero kapag ganyan, GG, di ba? Wala na tayong magagawa doon. O yun lang naman yung sa akin for today. Maraming salamat sa inyo. Gege mga lods.